lokal sa Tuyang Aramon, mga isyu ng syudad sa Tuyang Diskutiron, sa pamamayon ni Mayor John Bongat at Vice Mayor Nelson Nicasio. Maghinanyog kasi matantabal sa anagan niya kaiba si Allen Rayondanga at si Nick Motos tuyong Sabado alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa lambang na genyo. May pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aram. Anagan niya sa Tuyang ang babayan. Diyos maraming sabat ng pag-aga mga tugang. Welcome po sa programang Anagang Unyan. Petsa 26 Oktubre taon 2013. Hindi po mga tugangan sa indong kasurog, kakampi, kadamay, Allen Rayondanga. Ako man po si Nick Motos, Diyos Marina Aga sa Indo Gabos. Welcome po sa programang Anagang Unyan. Mga tugang sa Gabos po nag-aantabay dyan sa Naga City People's Mall, sa mga nag-aantabay po sa radyo, telebisyon, marahay na aga po sa Indo. Ipag-dispensa po dito mga tugang medyo nasiributan kaming maray ni kayo po medyo nahuri, ninuli po ta sibot po kunya na aldaw. Takunyan po baga iyo an pagsilibrar kan sudad po ning Naga kang inaapod na Raul S. Rocco Day. Ini po ang ikasyam, 9th Raul S. Rocco Day, digdi po sa laog ng siyudad ng Naga. Ngunyan sa iyang kumpleanyo. Ngunyan sa iyang kumpleanyo. And base po sa resolusyon kan saan ko na yung paglungsod. Resolusyon numerado 2005-247, aldaw pong ini, pinagdesignar como Raul S. Rocco Day sa laog ng siyudad ng Naga. Ngunyan aldaw pigigirumdom si mga naginibuhan kang sa tuyang padangat na si Senador Raul S. Rocco. Naging senador, naging DepEd Secretary mga tugang. Kongresista. Yan, naging miyembro kang Kongreso. Ang apod nga ni Mala, honorary woman, Kasi ubaga nagpasar kan, Magna Carta for Women, Saan, bakong Magna Carta, partner, itong, ano yan? Women in Nation Building Act. Yeah. Women in Nation Building Act. Correct. Sa po kaya mga tugang ang main author, kaya nasambit na Acta Republica. And aron to baga, dakulaon na marahay ang naging kontribusyon ni dating senador, as in dating DepEd Secretary Raul Rocco. Mala nga nito inaapod siyang the president, the best president we never had. Yeah, the Philippines never had. Yeah. Kuyan po baga, aram to baga kung gaano katanos ang paninindugan, ang matanos ang prinsipyo, ang mga ideya talagang for the betterment of the country, for the betterment of the Philippines. Correct. Na talagang sabi nga walang bahid, yan ang kuyan tatak na winalat ni dating Senador Raul Rocco sa Tuya. Kaya sana po sa mga hobbines, duman sa mga hobbines na nag-aantabay, sa mga magurang, sa Tuya pong istorya, ang buhay ni Raul Rocco, kumbaga ang Naga nakaproduce ng duwang talagang prominente, sabi nga ken di kalidad, kumbaga midbid ng maray, bako lang po sa interong Pilipinas, kundi sa interong kinaaban bilang mga maray na mga leader. Kaya lang sabi tangan ni Ken, ano man daw na pangyayari yan, kung sain igo kitang maray, saka man kinuko akang kagurangnan, ang akong pagtubod ko ken partner, dai man mo untok ang Naga sa pagproducer ning arog kaning kaning mga leaderes. Yaon yan po sa ngunyan pigmamanifestar sa tuyang lugar na saro sa mga lugar na pinaghahalian ng mga maray na leader. Out pa man lugod, sa mga maarabot na henerasyon, dahil maguntok na maging matanos, as in maging mahusay. Yan. Sabi nga ni Kayan, dapat sa gabos sa ginigibo, dapat iluwas mo sa gabos. Sabi nga kung ano man lang may tabang mo, give all your best. Itao mo ang gabos. Itao mo ang gabos. Mayo maning sirbian buhay da sa kinaaban, kunday mo man pinagtao ang gabos mong kayang gibuhon. Saka kaya mong itao. Partner, perming isipon mo na lang kung ano ang maray para sa mga tao. Yan. Yan po mga tugang ang mga ideya na pinagwalat sa Tuya ni dating senador, dating DepEd Secretary Raul Rocco.
balikan tangani pala niyan na kuya partner. Si Kuya Baga, Senador Rocco, kang nagtukaw, bilang Deputy Secretary, naging libre talaga ang public education system. Pinagbawal ang pagkolekta. Correct. Inipuso ko yan. Ang sabi niya, pinagagarantiya ngayon ang konstitusyon na dapat libre ang edukasyon. Kaya dapat ngaya ang mga koleksyon na-impose ka mga public schools. Imposed ka mga public schools. Dapat ngaya, halion ngayon. Bakong marhay na nakalaag ngayon sa libro, ang pinakalalangkaw na ley kan Pilipinas, nagsasabi na free ang primary education, ang secondary education, ang basic education sa Pilipinas, alagad nagkukolekta mismo ang mga eskwelahan. So, yun yung mga tugang saro ini sa mga dakulang katabangan na hiras sa tuya ni dating Deputy Secretary Raul Rocco. Bueno, ngunya baga mga tugang sabi nagadang-hadang na an piyestang magadaan, Eleksyon na baga partner sa kuyan. Correct, sa Lunes, Eleksyon na mga tugang sa Lunes, ang katunayan kita dito na namamangnuhan ng panahon. Mabilison. Eleksyon na mga tugang sa Lunes, sabi kang Comelec, mabukas mga tugang ang election precincts, alas 8, masarado alas 3, sa mga kanya-kanyang lugar niya to. Kaya mga tugang, as much as possible, magboto, mag-amay, magboto, saro ining obligasyon, saro man ining diretso, sarong pribileyo, ang pagboto mga tugang. Dahil pagsayangon, ang sarong boto mahalaga, ang sarong boto talagang sagrado, and exercise ta ini na base sa tuyang konsensya. Lalong-lalo na partner, day magarirong sa barangay perming may mga reklamo, may mga pagtuyaw. Ini po ang panahon, ining panahon na ni pag-eleksyon, ini ang tamang oras na maipaabot nindo sa indong gustong sabihon. Duman sa mga habo nindong kandidato, di indo pagbutuhan. Si mga maray nindong nahihiling nindong maray na mga tao na mga service sa indong barangay, iyo po ang sa indong pagsuportahan. Ang saro pong pagpapahiling kan sa indong pagsuporta digdi sa mga ngapit na maabot na maging mga barangay leaders, iyo ang pagpartisipar sa eleksyon sa Lunes. Kaya baga, pika para kuyang kita kang Comelec baga, pika para pagirumdum, ngaya, as much as possible, pilion na marhay ang leader. Sa barangay, alam nga itong sa barangay. Ang barangay po, yan ang basic unit kan susyudad, basic unit kan gobyerno, kan susyudad, pamilya ang gobyerno. Imay na rin ng mga tugang, multifunction ang barangay. Correct. Ang tulong division. Kung ang gobyerno nasyonal, saka ang gobyerno lokal, igwang legislative, executive, judiciary, iyan mga tugang sa barangay, igwaman. Naggigibo man yan ka mga funksyon na iyan. Halimbawa, kung bakong tultulan sa itong piliw na kapitan, tandaan ta mga tugang, ang kapitan ay ang happy ehekutibo. Siya man ang presiding officer kan sangguni ang barangay, legislative. Siya pa ang naguhusay, nagmi-mediate. And partiyan kang quasi-judicial function. Duman sa lupon. Sa lupon, siya man kaya ang judiciary. So, gusto sabihin kayo mga tugang, ang kapitan alone, poderosong tao. Correct. Mas poderoso pa sa presidente. Kung pag-uog ko ron, ini mga tugang, nagkataon lang kaya ang presidente, may national level. Pero pag ang kapitan po, poderosong tao, mala nga kung ikaw po mga tugang kaso, kaya baga mga sa barangay, iriwal sa barangay. Bago makaabot sa korte. Dapat mag-agi sa barangay. Yan. Pero ini mga tugang, pag-irumduman, dapat kita magboto din hulita. Si Padiko kaya baka ngayon pag nagka-problema ko, yung mangyayang masalo sa kuya. Bako yan ang kuyan. Saka sige nga painom. Dapat. Sige nga painom. Ang dapat isipon ta mga tugang na ining sa tuyang pipilion, matukon ni sa maabot na 3 taon. Kaya kung ang mapili nindo bakong tultol, 3 taon man na masapo ning kung ano man ang aabuton kang barangay nindo. Doon baga sa City Hall partner, asa to yung City Treasurer's Office, labo-labo na ang pagpakaray ka mga balota. Yaw na duman, ready na. Talagang
Sabi nga ni Ken Kansudma, pinagibo na itong inapod na planting rice. Ano data planting rice? Maghapong nakayo ko. Maghapong Hindi makatayo. hindi makatayo. Makamako ng mga tugang, pirang presinto ang yang sa loogang sulading naga. Kaya po niya, duman sa gabos na ballpen, gabos na mga election paraphernalias, dapat uyawan na duman sa loogang ballot box. Bago pa, antes po yan, i-transportar sa 27 barangay kang sulading naga na may magkapira pa mga presinto. Nasa tuya pong raralogan. Duman sa barangay mo, partner, duman, ang experience ko duman, naaagahan duman sa pagbilang. Yan, sa barangay conception pa yan yung mga tugang, puyan, talaga. Inaabot naman yung utroal daw. Although sabi ko nga ngunyan, sana, automan lugod na mas amay na matapos ang birilangan. Mas amay matapos ang pag-iskutinyo, taram kayo mga tugang, anong nga po kayan, grabe ang kapagalan kayan, kan sa tuyang mga kandidato, as in mga suportadores, magparabantay. Correct. Maski sabi nga Ken aram ta nagbabantay iyan, pero dapat as much as possible i-insure taman na marikas pero sigurado ang pagbilang kan mga boto. And kaya diyan kita nagkasaluto sa kabus nato mga teachers Correct. na yung nagiserving tagapagbantay, nagiserving ataman kan mga sagradong boto kan gabos sa mga namamanuaan kaya Kapigahagad ta partner ang partisipasyon ka sa tuyang mga kabarangay na dahil na po kamo kumbaga pakaboto nindo. Pakaboto magali na duman sa polling place dahil na magpare-iris tambay ning haloy duman sa ang naobserbaran ta partner pag mga arog kaning mga okasyon duman pinupunan ito bagang mga day pagkakairintindihan ta kung yaon si mga iba-ibang lado nakatiripon nga duman sa atubang kang eskwelahan may dikit lang na uring huding may dikit lang na ngadangog nagkakaribok iwasan na po ini yung mga tugang ta aram ta ini maski nga ni sasabihin baga kang iba na eleksyon man lang sa barangay. Pero kung minsan ini ang nagiging ugat, ini nagiging puunan ning day pagkakairintindihan sa barangay pag nagkapuro na ng magkairinitan. So, mag-amay magduman, makabuto, mag-uli na. Day na kita magpareris tambay duman ning ngalawig. Tabaka nga ni ini pa partner ang nakadagdag ding rason para maatraso lugod ang pagbilang ng mga boto. Yan, tama yan. And ngunyan po, pag-irumduman sa gabos sa mga kandidato, sa gabos po mga namamanuaan, ngunyan naman po ang huring aldaw. Ini po ang huring aldaw kan pagkampanya. At yan pong alas 12, pag alas 12:01, mga tugang, dapat dapat yan nagkakampanya. Kailang aran to ang bagan, pag-abot sa barangay, inagahan, sige pa, may nag-aarabrasa. Pero aram kayo, pag-abrasa, sabi kang kumilik, dahil mangiyan man data, talagang mangya, tigtino ka, dahil mantinuhon. Pero itong lantada na pagkampanya, yan. dahil na yan pwede. Dahil na po yan pwede, Saka, diyan man kita dapat maging marigmat mga tugang. Tayo man diyan sa aram mo ang barangay kuya igwanang ginigibong barakalan boto. Diyan po dapat kuya marigmat ang mga namamanuaan Di man nga niyan partner si sabi ko duman sa mga nakakaulay ko nagkakarandidato mo niyan na sabi ko ang pinakamatipid na pagkampanya bako pang panahon ng eleksyon magserbi kang tultol. Yan, sige naan sa imong pagdamay, pagtauning serbisyo. Ninuli ta digdi mahihiling ang sa imong kagustuhan talaga na magserbisyo sa imong barangay. Bakong itong maluwas ka lang pag panahon ng karampanyahan. Tapos pagtapos ng eleksyon kung nadaog mailing mo yan partner, mayo na sa barangay mo. Yan. Patuy-apoy na. Mabalik na naman lang kung rin naman gusto magbalik sa barangay. Saro mga tugang na saro dapat ang pagkirilingon na. Ang pagserbi sa barangay, di man nga ni kaipuhanan talagang dapat maging kapitan ka. Ang pagtaon ng serbisyo publiko, di man kaipuhanan na... Kaya aram mo, di ka pararason ba kang iba? Parang buwilo man niya kung magserbi, ang pagserbi baga partner, bawa day ka man talaga ilihido, pwede ka man magserbi, nagsasabing day ka magserbi, ninuli ka day ka ilihido. Mayo man nagsasabi na day ka magtaong, day ka magtabang sa imong kabarangay, ninuli tabako kang opisyal. Yan. Ang makanus nga ni partner, kang nahiling tatong statistics na sobra sa 30% kang mga nagkakarandidato ngunyan, ang pigsasabing katuyuhan para magkandidato, tamayo daasin ng trabaho. Yan. And kadaklan talaga. Kaya nga ni, ang nangyari lugod ngunyan ko lang na-realize na ang pagkandidato pala ngunyan niya ako, ginigibo ng employment. Iyo.
Kuya na yan, source of livelihood. Iya, ninuhuli tamayo sinang makuha ang trabaho, makandidato na sana. Saka ibang mga instances, mga partner, mga tugang, ini ang makulog na minsan realidad man sa barangay. Dahil mabaga sa pagmenos sa ibang kandidato. Igwang mga kandidato talagang nagtapos man. Igwang mga maray man talagang ang, sabi nga ni Ken, may maray man kaisipan, may maray man na ideya, may mga mariman siyang gustong gibuhon para sa barangay. Tara mo napag-adalan niya man yan, atid-atidan niya man yan. Minsan makulugon sa buot na may masabi sa imo bagang gurang, ito mga gurangan sa barangay. Di ka naman nga digdita. Ika nga tapos naman. Ika nga tapos maning pagklase. Di ka man nga digdibagay. Pero ito bagang minsan, igong stereotyping na pagbarangay official, dapat ikatambay. Ika dapat ngaya main trabaho. Ang oras mo available per me. Yan. Bako po yan mga tugang dapat ang ideya kan eleksyon na ini. Correct. Ang ideya po ng eleksyon na ini, isa itong makuyan yan sa imo, antabay sa imo. Ang barangay po isa 24/7 government office. Correct. Bako po ni mga tugang na pag alas 5, uli ka na. Bako na akong kapitan o bako na akong kagawad. Bako po yan. Ang barangay po mga tugang sarong institusyon na 24/7. Full time. Full time yan. Kaya nga napapangirit ako, partner, katong nadalang kong sarong interview ning kapitan sa Manila, sarong kapitan duman, chairman, na ang tigreklamo kan sa mga constituente naka-star siya duman sa balyong barangay. Bako siya duman mismo sa barangay niya. As in, pag may mga pangangaipo itong barangay niya, na kung saan siya ang kapitan, tinitext itong kapitan na magduman sa barangay niya pag may kaipo. Yan. Ang rason katong kapitan, aram kay nindo, ako ngayon may pamilya man. May iba pa mga kung piga-asikaso, bako man lang ang barangay ko. Sabi ko, sa buot-buot ko lang mga tugang, para kika pang naging kapitan. Kung ang oras mo palan, nababanga pa sa ibang mga bagay. Ini po mga tugang ang sa tuyang pag-isipan na maray na ang dapat ang butuhan na kapitan, itong full-time na maanduyog sa Indo. Itong mayong ibang excuse na dahil kung magigibo ang trabaho ko igo kong piga-asikasong iba, igo akong negosyong piga-atindiran, dahil yan Ang dapat na sa tuyang mga leader sa barangay, lalong-lalo na partner sa barangay, sabi nga ni Kasubang Gisa, duman sa mga in-interview mga naging mga leader naman, parang dating meron kang Manila si Lito Atienza, nagpuon pa lang siya tanod. Nagpuon siya tanod, naging barangay chairman siya for a long time duman sa Manila, bago siya naging mayor, bago siya naging congressman mo niyan. Ang sinasabi katong mga na-interview partner na ang dapat nga ngayong gibuhon kang gabus na politiko bago ka nga maggusto na magkandidato sa ibang mga posisyon, dapat nga probaran ninda na maging kapitan. Ito nga ang pinaka-basic na training para sa sarong leader na mahiling ang sa imong kabatiran, ma-experience mo kung anong dapat na serbisyong itao mo. Duman sa grassroots na inaapod ba ka, partner? Sa baba. Ipahiling nga nindo duman lang nga nindo ma-experience yan. Sa ibang posisyon na, partner, dahil mo man nga makukuha. Halimbawa nga mayor ka na, alangkaw na ang posisyon mo. Kumbaga, mas dakol na nasa sakupan mong totoo, pero dahil mo mamamatian itong ano-ano nangyayari sa barangay. Nagpuon ka na sa halangkaw na posisyon. Saka siring man mga tugang kaniba nga ang SK baga postponed na baga postponed na. Dahil gustong i-reforma. Sa po mga tugang siring man ang barangay. Dapat ang barangay siring man ang gibuon na pagreforma kan mga lay na nagko-cover kan nakasakop kan barangay. Ako nga ni partner, pag ikaw kong pagkakataon na may nakakaulay na mga kandidato sa barangay, ang pigpo-propose ko, sabi ko, kung purbaran nindo mag-implement katong ito bagang sa tuyang City Youth Program, i-replika nindo, gibuon nindong barangay youth program, partner. Ninuli niya ako, ini ang tamang panahon, ang mga kahubinan maabot ang summer, mayo itong mga gigiribuhon, mayo mga aktibidad. Saka mga pating SK ngunyan. Kaya nga itong kutaan ng pagkakataon na maibalik giraray maibalik itong entusiasmo kang sa tuyang mga kahubinan sa pagserbi sa banwaan. Kung nagigirumduman po nindo mga tugang, itong City Youth Program tadigdi sa siyudad kang Naga na kung saan pignagtataanan ng pagkakataonan sa tuyang mga kahubinan na ma-experience ninda kung paano magpadalagan kan sarong gobyerno.
Ini igwaga tong youth mayor, igwang youth vice mayor, asin mga youth kagawad, mga department heads. Ang pigi example ko, partner, kung ini magigibo man sa barangay, na kung saan matataanan ng pagkakataonan sa tuwing mga kaubinan, na magtukaw man as youth punong barangay. Youth barangay kagawad. Duman kay matitesting, partner, itong apod gani, duman ta matataanan ng pagkakataon sa tuwing mga kaubinan na ma-experience ninyo kung paano magpadalagan kang barangay. Duman ta pati mahihiling kung isa ang mga desididong mga jóvenes sa lado kang serbisyo publiko. Isa ang matatada duman na mahihiling na maray ako nahihiling ko ang sadiri ko na gusto ko ning trabahong ini. Pag daita ni tinanan ning pagkakataon ang mga kaubinan ta iba ang magpapara-iresipon ngani, iba ang gigiribuhon. Maduman nini sa ibang mga lado, maduman sa ibang sektores. Asin ano ang mawawalat sa to sa barangay ta? Yun nito pigaabot, partner, tapos kuminsan ang Pilipinas baga, kuminsan igod ang brain drain. Na kung sa inan sa tuyang mga maray na mga konstituente, naghahali na sa saruyang lugar, ta naghahanap ng greener pasture. So, ang mangyayari kani, ang pigiling ta partner, di paano mai-ensure na ang next generation na magiging servidor kang banwaan, maasigurar. Yan. So dapat naka-align itong mga next generation. Align man ang sa iyang maawat gibuhon in the future. Duman sa mga maray na mga kaisipan, kan mga presente, nasa presente yan. Dahil kaya siya ma-align, partner, kung dahil niya ma-experience. Correct. So dapat mahiling niya, ano ang dapat na gibuhon, ano ang tamang giya, paano ang proseso sa barangay. Kung minsan, purbaranta po mga tugang haputon ta ang mga kaubinan ta sa barangay. Ano man ang sa imong pagmati kang alimbawa, aputon ta na lang. Ano ang sa imong naaraman kang ginigibo sa barangay? Iyan mga arog kaya ng mga bagay. Diyan talang mahihiling yan kung nagmamakulog ang sa itong mga kaubinan. Good day po, don't mention my number. Bakit po kahit sa barangay may nangyayaring bakalan ng boto? Ano ang igwa sa barangay election na parang mayoral election din? Ang barangay officials po kay mga tugang, arog katong pahiling duman, partner, kasubang sa TV, ang pinakamayaman na barangay, yaon duman sa Caloocan. Ang butante niya, 250,000. Na 250,000 ang sa iyang mas dakol pa sa siyudad kang Naga. Gusto sabihin ko yan siya, sarong distrito na. Mas dakula pa sa siyudad ng Naga ang butante. Ang ira niya, partner, mga tugang, 90 million pesos. Mas nakula pa siya sa Barangay Bel Air. Correct. 54 million lang to. 90 million ang sa iyang ira. So, imagine na lang nindo kung ako ang punong barangay duman o isa rong punong barangay na igwa kang pwedeng gamito na resources na arog close to 90 million. Kaya, di ka magdalas kung ano ta mga ang dakol na interesado maging ilihidong. Ang katunayan po, ang punong barangay mga tugang, ang kagawad, you just imagine, equivalent mo na sa naman ang councilor at the same time ang mayor. Local chief executive ka eh. Kuya niyan, dakula pong maray ang poder na pinagtatao sa inda. Actually, kaya it's power at the same time. Pasaka, dahil narirong mga tugang, ang honorarium niyang kang barangay, ang aram ko sa consumption pay niya, ang kapitan, 20. Garo mga 19, o mga 18,000. Ang kagawad, 14,000. Nakula na yan na, kuyan, na honorarium, kadamay Allen, kadamay Nick, pabortabi ako na mayo ng SK election dadigdi sa muya natapos na ang turno dahil lamang na-organize ang youth digdi sa Villaropedo. Anyway po, baga postpone naman baga ang election sa Sangguniang Kabataan. Pero pirmi ko nga ning partner kita baga ikalalo ka na tanagi kang parte kang SK. Pinapangapudan ta na day dapat si mga kahubinan mawaran ning entusiasmo. Mawaran ning gana na mag-survey, magpartisipar sa mga aktibidades sa inyong mga barangay. Ini kaya baka maging rason tamiling postpone na ang SK election mga partner. Dahil nalugod magtumar parte. Yan, ang mga satuloy mga kaubinan. Inipig oro otro ta permipig sabi na dahil po ka mawaran ning esperansa. Ang sabi nga ni kansatuyang national hero baga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, dapat panindugan mangyari nindo. Ako, I'm speaking na maski nga ni ako, dahil ko mampiko konsiderar na ako gurang na.
Ako permi po akong young at heart. Kaya ako ang puso ko yaong permi sa mga kahubinan. Ang saro ko na lang pigihiling partner permi. Ang mga aki ko, darakula naman. Pwede na sinang, actually, na sinda? Considered na sinang youth. Bako na sinang children. Ako nagpupuon mag-edukar, magtukdo sa harong. Permi kong sinasabi sa mga kahubinan na gibuhon nindo si itong dai makakaraot sa buhay nindo. Ang gabos na mga bagay na pigigibo nindo makakamaray sa buhay nindo, makakamaray man sa kapwa nindo. Paki-announce man, 3rd Naga City Intercollegiate Volleyball Tournament. Garo aram ko na yung kay hali yan. Alin ni ki partner Arnel Labrador, ka Naga City Sports Office. Good morning, Arnel. 3rd Naga City Intercollegiate Volleyball Tournament, 2 p.m. JMR Coliseum. JMR Coliseum, UNC versus CBSUA. Women's category. 6 p.m. ADNU versus Mariners Polytechnic Colleges male category. Mga to kasi mga volleyball enthusiast diyan. Kuyan. Ano ba kani? Ning Magdalan at siya Ay, good morning po Good morning kay Kapitana Gina Alcantara kan Del Rosario. Gina Alcantara. Nagaantabay. As in si Manoy Angel Labrador, marahay na aga po. Ki Kagawad Angel Labrador. Ngunyan, pag-agi ko partner hali ako sa Pili. Kasi aki ko pigatod ko duman sa Central sa Pili na may contest sa mat. Ang gabos na barangay na naagihan ko, pirming, nahiling, ako si Ribot na maray talaga. Yan. And kuya nyo yan, aral daw may barilihan, aral daw may turugtugan, aral daw pa mga tugang, may irinuman. Ayan lang. Kaya, di ko maintindihan ng barangay. Pagpuon sa aga, bawal na mag-inom. Yan. At saan po mga tugang na alas 12, bawal na mag-inom. Anyway, hindi mga tugang sa iling ko ang importante, aram tabaga, December, mga kuya, celebrar kita mga tugang Kamundagan Festival. 59 days. Oo. Baka po niya mga tugang after kaning Todos Los Santos. Isasarain po muna mga tugang ang Plaza Quezon. Sasaradon mo ng mga tugang. Bibilugon mo na po dyan si Christmas Village. Pinag-aprobaran ng mga tugang ni Mayor John Bongat itong 350,000 worth na Christmas Village na itutudok po dyan sa lugar na yan. Pasalamatan naman pala na mga tugang SM. Ang SM City Naga. Sindaman po ang madikurar kang stage. Si mga pandikurar po ninda, ilalag namin sa Plaza Quezon. Kaya, gigibuntang mga tugang na sarong White Christmas ang tema kan mga plaza sa loob ng syudad ng Naga. Siguro may snow. Sana nga may snow. Kaya naghahanap po kami snowmaker. Yeah. Kaya lang mahalon pala. Mahalon pala. Baka niya ako dahil makalusot sa commission ng audit. Styrofoam na lang, na bilog tapos pibubuga-buga. So yan po mga tugang, mapuuna po dyan yung patrabaho. And si Ma'am Farah Bongat and si Councilor Nene Di Asis, nakipag-coordinate naman mga tugang sa BJMP, mga sa mga inmates duman. Correct. At asindahan mga tugang mapabricate kay tubagang 400 na parol na ibibiritay dyan sa mga kahoy kan mga plaza. Iniyan sa tuyang suportaman duman sa tuyang mga kababayan na napasalaling landas na yaon Pero parting kan rehabilitasyon. Correct. Na pag aluwas po ninda, may aram sinda, may skill sindang na... Saka maski sila nakakulong, igo sinang pinagkakakita. Correct. And aram to mga tugang na igo dyan maski nakakulong, iyo mangga nagbubuhay kang pamilya. Correct. Igo ako dyan bistado, katong pig-introduce dyan kan DTI with Ma'am Edna Tihada, itong pag-ibo kang parol, ugmahon sa sarong inmate. At least po ngayon, may enroll ko ang aki ko Decem. Correct. So, ba yan, Gusto sabihin, not all inmates, not all inmates mga tuga. Iyo. Pero may goodness sa loob kan mga goodness puso in their heart. Yung mga karahayan man. Kaya po kuya niyan, by November po, mapuuna po ang pagkonstruir katong mga... Ang chairperson digdi si Madam Para. Ma'am Farah Bongat, Good morning, Ma'am Para. Si Ma'am Para. Kita man sa events ang coordination officer, kan gabos na mga kasaributan. Ang kuyan po mga tugang, ma-meeting na po. Tagaro ang garo gusto maging tema ngunyan, garo magkiguning garo Mardi Gras sa opening, which is December 1. Iyon na itong garo Kiri-Kiti. Yan, si Kiri-Kiti, garo Mardi Gras siya, Kamundagan Festival.
garo man lain-lain ng mga Christmas icons, ano, ang ikukuyan, paparada, ano, kan mga lain-lain ng mga barangay, ano. Pero dapat costume, ano, dapat costume ang gibuninda para po mas maging makulor, ano. Ang celebration po niya kang kapistahan, primero kapistahan kan pagkamundag ni Jesus yan, ano, ta December. And of course, iyo man kaya baga ni mga tugang ang selebrasyon niyato kang sudading naga, kang inaugurasyon kang naga bilang sarong syudad, ano. Ang June 18 mga tugang, yan ang charter anniversary. Pero pag June 15, December 15. December 15, ano, iyo man yan mga tugang inapunda kamundagan dahil iyan ang inaugurasyon, ano, the rebirth of Naga as a city. Correct. Pagali sa Ciudad de Cáceres. Di Nueva Cáceres, nagiba kitang munisipyo Giraray sa panahon kan mga Amerikano. Nakabalik kita sa pagiging syudad kan Disyembre 15. Yan. Dahil ni duman sa charter na pigpanagpasar kan June 18. Yan. Kaya po may yan po ang dapat ang sa kitang pinagsisilibran. Yan. June 18 charter. Yan po mga tugang ang panahon na pinagpirmahan ang Acta Republica numerado 305. Ano? Ang December 15 man mga tugang, iyo man ang panahon na Tagpuon. Yan, pinagurara na, pinagpabisto na sa enterong Pilipinas. Na si dating munisipyo, syudad na. Syudad na. Yan. Kumbaga iyo man yan si panahon na talagang nagsiselebrar ang syudad, ano, primerong selebrasyon, ano. Takasabay man yan mga tugang kang inaugurasyon ng mga bagong opisyalis kang syudad. Kang panahon na pinamayuhan ni dating alkalde Leon Salem Aurelius. Yan. So yan po mga tugang ano. Speaking partner kang Plaza Quezon, yaon duman sa tuwing mga kairibanan sa GMR movement. Yaon po sinaduman ngunyan na pagpuon pa yan partner kang sarong Domingo. Yaon sinaduman sa pagantabay, ninhuli tayo kami ngunyan, ano, ang GMR movement, igwaning katuyuhan na magpadaraning asistensya, ano, magpadaraning tabang duman sa Bohol, saka sa Cebu. Kaya masarong simana na, siguro may natatada pang pirang aldaw para magtipon ning mga donasyon, ning mga tabang hali sa tuwing mga kaymanwa para duman sa tuwing mga kababayan duman sa Bohol nitong naging biktima kang si Makusog na Linog. For the past several days ako nagduduman man nga ni sa Plaza Quezon, tangari nga mag-antabay. As in, pagkatapos nga ni ganing programa ngunyan partner, maduman mangyari ko sa Plaza Quezon. Kaya po nangangapudan kami duman sa mga kababayan digdisudad kang naga na mahuyo ang buot. Yan, kung igwaman po kamo ning gusto ko mong ihira, sigo ko mong itao, mas maray po na ang bigahagad na tabangan sa tuwing mga kababayan duman sa Bohol, pagkakan, tubig, bulong, as in itong turugan. Yan. Ang bado po, ang mga Denggayo, nasa hurian pong parte itong mga bado. Igwa man silang mga gamit na masusulot, ang kaipuanan talaga mga lutuan. Yan, primeramente ang turugan, na pagkakan, lutuan, yan po ang mga kaipuanan. Kaya nga ni ang pag-iisip mi, kung makakalikom ning kwarta, may padarami na lang, partner, kwarta na lang. Tangaring dumaan na lang sa may parte kang Cebu o sa Bacolod, Bacalon, tangaring may ipadara masararan. Mas easier pati yan pag-transport. Kung itatransport up mga tugang ang mga sa tuwing relief na itatao duman na volume, ano, mas magastos pa siya sa cost kang ipapadara. Mas magagrabe pa ang gagastuson may daralang ang sa indong mga ipapadara. Kaya mas sinahagad po kung mga tugang na itong itatao nindo, pwedeng cash, pwedeng kakanon, noodles, itong mga ready to eat na foods, tubig, as in iba pa, mga bulong. Daron lang po nindo dyan sa Plaza Quezon. Igo kami mga kairibanan dyan sa JMR movement, Jesse M. Robredo movement, na ma-receive, as in ma-acknowledge kan sa indong ipapaabot na tabang. Yan, saka siring man po mga tungan ang Philippine ang Eagles, ang Federation of itong mga Eagles Club, naggigibon mga tugang siring na aktibidad, garo may fundraising na gigibuhon, tagaro through Ateneo di Naga na lang, iuman papadara pa duman sa Ateneo di sa Davao, na yun naman lang mapadara duman kang kwarta sa Bohol. Kami nga ni partner duman, igwa maning JMR movement sa Bacolod. Kaya garo i-coordinate na lang na sila naman ang mag-distribuer duman sa Visayas.
So, Kaya po si may mga mahuyom na buot, si may dikit na surusobra. Aram mo kay mga partner, permita na lang isipon, mas maray pang magtao kita kisa kang kita ang tinata na. Ano po, ako, dakula ang pasalamat ko, dakula ang permipig papangadji na bako to sa tuwi nagtama, bakong di kita naging biktima kang arog katong kalamidad. Kang sarunganing si Maeg nakaagi bagang aldaw naging bisita ito mga taga Philbox sa Sangguniang Panglunsod. Tangaring ma-explicar lang kung ano man ang ano magiging epekto kung di sa tuyang lokalidad ito mangyari. Ano ang mga possible na maging danger, etc. Duman kung madadangog din itong pitataram katong mga taga Philbox, medyo makatakot. Ang ako nga ning inimagine ko, ang inot na madadan niya ng partner sa Naga, kung magkapurutol lang sa tuyo, mga tulay. Dahil ka na makakabalyo sa Colgante, pasiring sa Pransya. Sakat siring man duman sa kuyan, panganiban. Puon duman sa may mabulo, puon duman sa, kung maputol ang mga tulay tangay sulad kang Naga, dahil ka na makakabalyo sa north, sa south. Kita ba gadi iri-isla. Binanga, oo, banga. Kaya kung imagine ninyo mga tugang, ako bako man sa pagpatakot baga partner. So day harayo na mangyari man ito sa to. Kaya, pero ang sabi ba kang Philbox, mga tugang, ang Naga, medyo harayo naman duman sa pinaka major fault line, Kumbaga dahil man siya itong may man fault line na nagka-traverse, digi sa Naga City mismo. Gusto ba harayo man siya. Pero maray man agari ang preparado, mala nga nito bagang Bohol. Mayong bulkan sa Bohol. Ito sa pala, Cebu, mayo man bulkan sa Cebu. Kaya nga ni pigaharapot ko to mga taga-duman sa Visayas, kung taano arog ko to ang inabot ninna. Sa kakuyan ito mga tugang. Later ba kasi sinabi na kang Philbox, saka kang may bagong fault line. Bagong fault line, kaya minsan yung man ang iniisip ko, ko dayaman sana nagod niya ako mangyari. Baka sinasabing mayong fault line di sa tuya, ito pala igwa. Yan. Pero sabi nga ni Kayan, kita po we're blessed. Naga City is blessed na dahil na kita binabagyo, dahil mga tinatamaan ng kalamidad. Ngunyan po, it's time to give back. Yes. Ang panahon po natin kapartamaan man kita, iyan mga taong iyan, iyon man yan sige sa tarabang sa mga panahon. Ngunyan po, it's time to help. Kita naman ang magpaabot man kasi po yan. Sa araw mo, kuya magyan, small brother, big brother relationship man lang yan. Kung isa yan nakakamaray-maray, dapat kita po magtabang man. Correct. Kaya po, liwat, nangangapudan ako duman sa mga kay Manwa mga taga-Naga, taga-Camarines Sur. Kung ikaw po kamong gustong itao, gusto kong magpaabot kan sa indong tabang, magduman lang po sa Plaza Quezon niya, dumanan sa mga kairibanan sa GMR movement. Ready po na mag-receive kan sa indong mga itatao, i-acknowledge, magpasalamat po sa indong mga itatao. Salamat po. Kuya Batay, mapasko naman pati. Let's help, Iyo. Imagine lang nindo kung ano ang iniisip ka tong mga kababayan ta duman sa bowl na maabot ang Pasko, mapasin ng ilaw, papasin ng tubig. Maayusin ng harong partner. Ito nga itong nadalang ko sa TV na nag-i-explain ito mga taga-Philbox duman sa harong gymnasium. Si mga tao abo maglaog duman sa gym. Yaon lang sila sa luwas talagang nagtutubod sila. Kumalaog dyan tapag nagdikit na linog, baka magaba ang gym. Yan, magkakakurulong kita gabo. Imagine na lang nindo ang sa indang takot, ang pangamba na dikit lang na linog ang aftershock kaya partner dahil man may iwasan. Ang aftershock padangon yan, sabi nga ni B-Boy. Duman sa Cebu, ang pinakamakusog na aftershock 5. Magnitude 5. Tapos yan partner, every 2 hours kaya imagine na lang nindo ang pagmatik kang every 2 hours mamamati mo nagliliyug sa imong lalo and ang yugig pati bako manda si parog-arog ng pasay baba taas na giraray. Kaya imagine nindo ang takot, ang phobia. Kaya sabi ko nga ni Kibiboy niya ako, maring paguli ka na maguli ka na sa Bicol. Kaya out pa man lugod po alaton miyan sa indong mga tabang, alaton miyan sa indong ipapaabot na asistensya para duman sa mga kababayan. So bueno mga tong primero po pagdispensa mi giraray medyo po nahuri talaga kami. Ngunyan po taduman po kita nagsibot sa kuyanan nagsibot po kita diyan sa Raul Rocco Day diyan po sa may Santo Niño. Dakol ning tawa matawo mga tugang iraw si mga estudyante. Kumaga po pinagbalikan liwat
giromdom ano ang buhay ang mga naginibo kansarong notable son of Naga. Namimiss ko itong bado ni Senator Rocco ng mga burak-burak. Ayo ang sulot mo niya ni City Administrator Jun Monggo. Ayo. Dahil ito da ang regalo sa iya ni Senator Rocco. Senator Rocco kang siya staff pa. Ako, Aram mo si Sir Jun, halian duman sa... yan, siya po mga tugang sa mga chief of staff ano ni Pagpuon ka tong congressman pa lang si Yan. Senator Rocco. si City Administrator Jun Monggo. So kaya dahil mo kaya ang wisdom ni Sir Jun dahil mo maladop ano. Correct. Siring man kang wisdom ni Senator Raul S. Rocco. Bueno mga tugang, inabutan na po kita kang oras. Ngali po Sige po ito na sa maray. programang Alagang Ngunyan. Kayo po mapapadyos mabalot sa sana. And ano po kan sa mga pampakiulay, we appeal to each and everyone, ano. Kita po may panahon pa para makatabang man duman sa iba, ano. Kung may mga extra po kita dyan, let's give, ano. Ning magtabang kita duman sa mga taga Bohol, mga taga Cebu. And magpasalamat ano na kita po dahil man tig tamaan kang araw kitong kalamidad kasi rin nga nangyari sa Indabo. Ano po sa ngaran po ni Mayor John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligason, kansang ko din panglugot ng Sudad ng Naga. Sa pangaran po kang interong empleyado-empleyadas kang gobyerno lokal, kang City Hall. Kayo po papaaram na, hindi po si Allen Riondanga. Ako mo po si Nick Motos hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Naga Ngunyan.